Si Bea ay isang dalaga na pilyo at masiyahing estudyante ng kolehiyo at nagbibigay ngiti sa kanyang mga kaibigan. Siya ay madaldal at minsan ay hindi nahihiya upang mapangiti at makita lang ang mga kaibigan niyang tumatawa dahil sa kanyang kapilyuhan. Isang araw, habang naglalakad sila patungo sa kantin kasama ang mga kaibigan niya, ay may napansin siyang matangkad, tahimik, at mag-isang kumakain na binata sa gilid ng kantin. Hindi niya alam kung bakit, pero kaagad na naagaw ang atensyon niya dito, at siya ay natigilan. Napansin ng mga kaibigan niya ang biglang pagtahimik ni Bea. Kita ka silang lumingon sa dalaga. Hoy, anong tinititigan mo dyan? Natahimik ka ata. Natatawang sabi ng isa sa mga kaibigan niya. Agad na bumalik ang tingin ni Bea sa kanyang kaibigan at kinikilig na nagsasalita. May nakita lang kasi akong super gwapo. Kilala niyo ba siya? Tanong ni Bea sabay turo sa binata, kaya't agad na lumingon ang mga kaibigan niya sa binatang mag-isang kumakain. Agad na umiling ang mga kaibigan, kaya nalungkot ang dalaga at napanguso. Di bale, aalamin ko na lang kung sino yan at anong department para sa'yo, bestie. Ngiting sabi naman ng kaibigan niya, kaya't lumawak ang ngiti sa labi ni Bea sa sinasabi ng kaibigan. Kaya naman isang araw, agad na lumapit ang mga kaibigan niya at sinabi ang natuklasan patungkol sa binata. Nalaman nila na ang pangalan nito ay Kent at isang civil engineering student. Agad na lumukso sa tuwa ang puso ng dalaga at kinilig. Simula noon, ay araw-araw niya na itong napapansin sa paaralan at hindi man lang makalapit dahil sa iya. Ngunit isang araw, ay nagkaroon ng lakas ng loob si Bea na lapitan ito, lalo na at nang makita niya itong mag-isa lamang sa library. Kaya dahan-dahang lumapit ang dalaga at ngumiti. Hello, akit mo? Wala ka bang kasama? Pwedeng makitabi? Salamat, pilyong sabi ni Bea, kaya't nagulat na lamang ang binatang si Kent at hindi ka agad nakapag-react. Nakaupo na ngayon si Bea sa harapan na lamesa ng binata at ito ay ngumingiti. Di ba ikaw si Kent at civil engineering ka? Ngiting tanong ng dalaga, kaya't namangha ang binata. Are you stalking me? Napapansin rin kasi kita, miss. Napanay ka sunod sa akin. Sorry pero hindi ako interesado. Study first kasi muna ako eh. Seryoso at halos walang emosyong sabi ng binata. Kaya't natawa na lamang si Bea. Yan ang gusto kong lalaki. Hard to get. Anyways, ako nga pala si Bea, IT student. Kung mamimiss mo ako, hanapin mo na lang ako sa CCICT building ha. Bye! Natatawang sabi ni Bea at dali-daling umalis. Nang makalabas sa library, ay halos na puno ng pawis ang dalaga at ramdam niya ang lakas ng tibok ng puso niya. Ano ba tong ginagawa ko? Kung ano-anong pinagsasabi ko sa harapan niya, nakakainis. Hindi bale, ang importante ay kilala niya na ako. Nasabi na lamang ng dalaga at umalis na may ngiti sa labi. Habang si Bea ay naglalakad papalayo sa library, nadatnan siya ng kanyang mga kaibigan na may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Agad itong tinanong ng isa sa kanila. Uy, tignan niyo oh. Bakit nakangiti ka, Bea? May nangyari ba sa inyo ng crush mo? Tumawa naman si Bea at umarap sa kanyang mga kaibigan. Nag-usap kami, pero medyo suplado pala siya. Pero yun ang gusto kong lalaki, suplado at snubber. Nagpalakpakan at nagtawanan ng mga kaibigan ni Bea. Yan ang Bea namin, napakapalaban, sabi nila, sabay pasok na sa kanilang susunod na subject. Mas lalong nagkaroon ng interes si Bea kay Ken at sinikap niyang makilala ito ng mas maigi. Sa kabila ng pagiging suplado nito, hindi niya iniwan ang pag-asa na isang araw ay baka magbago ang nararamdaman ni Kent at maging sila.
Ipinagpatuloy ni Bea ang pagsusumikap na makilala itong si Kent, at sa bawat pagkakataon ay patuloy niyang ipinapakita ang kanyang pilyong kaharian na inaabot hanggang sa mahanap niya ang paraan para mapansin ng binata. Hindi siya nawawala ng pag-asa at araw-araw siyang nagpapakita ng interes sa binata. Hanggang sa dumating na nga ang event na pinakihintay ng mga estudyante sa campus, at ito ay ang prom night. Nung dumating ang prom night, hindi napigilan ni Bea ang excitement sa kanyang puso. Ipinagpatuloy niya ang pagsusumikap upang mapansin at makausap si Ken. Ang binatang taglay ang kanyang nararamdaman. Bagamat alam niya na nagiging obsessive na siya kay Kent, alam niyang totoo ang nararamdaman niya para dito. Ilang minuto pa siyang nag-iisa hanggang sa tumunog na ang kalmadong kanta. Sa oras para sa malumanay na sayaw. Naglakad si Bea patungo kay Kent na mag-isa lamang at umiinom ng juice. "Hi Kent, marunong ka bang sumayaw?" Ngiting tanong ni Bea kay Kent, ngunit hindi man lamang ito makatingin sa kanya. "Hindi, at ayaw ko ring sumayaw," sagot ni Kent na walang gana kahit papaano. Nagmumula sa bibig ni Bea ang isang matamis na ngiti, subalit sa kanyang pagmumukha ay nagsisimulang maglaho ang tuwa. "Ang arte nito, bahala ka nga dyan." Naiinis na lamang si Bea bago siya umalis. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan na masayang sumasayaw at may kapares na, at ito ay nagdulot ng lalo pang pagkalungkot sa kanya. "Ay nako, mag-isa na naman ako," bulong niya na lamang sa kanyang sarili at bumuntong hininga. Maya-maya pa ay nagring na ang kanyang cellphone at agad siyang tumigil nang marinig ang emosyonal na boses ng kanyang ina mula sa kabilang linya. "Bea anak, wala na ang papa mo. Inatake siya sa puso at dead on arrival. Wala na ang papa mo anak," umiiyak na sabi ng kanyang ina. Nabigla si Bea at halos nawala siya sa katinuan. Parang nawala ang mundo niya at sa isang iglap ay gusto niyang puntahan ang kanyang ina. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kaya tumakbo siya ng walang kamalay-malay, puno ng mga luha sa kanyang mga mata. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtakbo, hindi niya namalayan na nasa gitna na siya ng kalsada at ang malaking truck ay papalapit na sa kanya. Hindi siya makagalaw at bigla na lamang siyang nasagasaan ng truck. Nawalan ng malay at sumapit ang madilim na kadiliman. Matapos ang trahedya na nangyari kay Bea, agad itong nalaman ng mga kaibigan niya, pati na rin ang kanyang ina. Hindi maiwasan ni Kent na magdamdam, lalo na't nang malaman niya na siya ay may bahagi sa nangyari kay Bea dahil sa kanyang pagiging suplado noon sa prom night. Pinaniwalaan ni Kent na kung hindi siya nagkunwaring disinterested sa kanyang pag-akit sa sayaw, hindi sana nangyari ang trahedyang iyon. Nangyari rin ang trahedyang iyon nang binaliwala niya ang pag-aalala ni Bea. Habang nasa ospital si Bea, inalagaan siya ng kanyang ina at mga kaibigan, lalo na nitong si Kent. Si Kent ang laging nasa tabi ni Bea. Nangangarag-karag na kumakausap sa kanya, kahit walang kasiguraduhan kung naririnig ba siya ni Bea. Sa loob ng 2 taon, patuloy siyang nag-aalaga kay Bea, at ito ang nagdadala ng kahulugan at halaga sa kanyang buhay. Nang maglaon sa gitna ng matahimik na silong ng ospital, bigla na lamang nagbukas ang mga mata ni Bea. Ito'y nagdulot ng tuwa at pag-asa sa mga kaibigan at ina niya. "Bea anak, salamat sa Diyos at gising ka na. Kamusta ka na anak? Anong nararamdaman mo? Masakit ba ang katawan mo?" Naiiyak na sabi ng kanyang ina habang kinakalabit ang mga kaibigan. Ano pong nangyari? Mama, bakit po ako nandito sa ospital kasama ang mga kaibigan ko? Nagtataka at namumutla si Bea. "Hindi mo ba natatandaan, Bea? Nasigasaan ka," sagot ng kaibigan niya.
Kahit napukunot na lamang ang noo ng dalaga. At mukhang nangyari ang trahedya nang malaman mong wala na ang papa mo, anak. 2 taon na ang nakakalipas. Malungkot na paliwanag ng ina niya na hindi maiwasang maiyak. Wala na si papa? Bakit? Hindi ko matandaan ang nangyari. Hindi makapaniwalang tanong ni Bea na puno ng katanungan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak at pagkabahala, napansin ni Bea ang isang binata na nag-aalalang nakatayo malapit sa kanyang ina. Sino siya? Bakit siya nandito? Tanong ni Bea sa kanyang mga kaibigan, habang turo-turo si Ken na nagulat sa tanong ni Bea. Hindi mo ba siya naaalala? Siya si Ken, tugon ng isa sa mga kaibigan ni Bea. Tugon ng isa sa mga kaibigan niya. Ngunit wala talaga sa alaala ni Bea ang binatang nanggangalang Ken. Hindi ko talaga matandaan na nakilala ko ang lalaking yan, sabi ni Bea na nagdulot ng pagkabahala sa mga kasamahan niya. Saglit na natahimik ang buong silid at pansin ng kalungkutan sa mga mata ng kaibigan ni Bea nang makitang hindi niya matandaan kung sino ito. Kahit sa kabila ng pag-iyak niya at pagkabahala, si Kent ay lumapit sa kanya at may malungkot na ngiti sa labi. Okay lang, masaya akong nagising ka na, Bea. Subalit sa mga mata ni Bea, walang anong kahulugan ng emosyon ang makikita. Ito'y nagdulot ng kalungkutan kay Ken, na tila ba nabura na ang alaala ni Bea patungkol sa kanya. Matapos ang kanilang maikli at emosyonal na pag-uusap, agad na pumasok ang doktor sa silid ni Bea at saka inspeksyon ng kalagayan ng dalaga. Dok, ano pong nangyari sa anak ko? Bakit hindi niya maalala ang mga nangyari? Tanong ng ina kay doktor. Inaasahan natin ito dahil sa nangyaring aksidente. Ang kanyang short-term memory loss ay dahil sa malakas na epekto sa kanyang utak. Huwag ho kayong mag-alala. Madalas na nararanasan ito ng mga nakoma. Madalas na nararanasan ito ng mga coma patient at mas mabuting tulungan natin ang pasyente na makabawi at makapagbukas muli ng kanyang alaala upang mabilis rin siyang makarecover, paliwanag ng doktor. Tumango na lamang ang ina bilang pagkakaintindi. Umalis na rin ang doktor pagkatapos ng maikling paliwanag. Lumabas na ng ospital si Bea matapos ang ilang araw ng pagsusuri at pati na rin pag-aalaga. Huwag kang mag-alala, anak. Malapit ka nang makabalik sa normal mong buhay. Ngiting sabi ng kanyang ina kay Bea na napapayuko na lamang. Sa mga sumunod na araw, si Kent ay patuloy na naging kasama ni Bea. Inaalalayan ito sa mga simpleng bagay at sinusuportahan sa pagtutulungan upang muling maibalik ang mga alaala ni Bea. Tumutulong rin ang mga kaibigan ni Bea sa mga aktibidad at makakaalam sa mga paborito niyang gawain. Isang araw, habang si Bea ay naghihintay sa library para sa kanyang mga kaibigan na mayroong klase, si Kent ay biglang lumapit sa kanya. May ngiting naglalakbay sa kanyang mga labi. Hello, ang cute mo. Wala ka bang kasama? Pwede bang tumabi? Thank you. Pilyong sambit ni Kent. Hindi kaagad nakapag-react si Bea at nagulat na lamang siya sa paglapit ni Ken. Hindi ko alam kung ano tayo noon, pero medyo naiirita na ako sa kakasunod mo sa akin. Walang emosyon na sabi ni Bea. Dahil doon ay natawa si Ken. Alam mo bang dito tayo unang nagkausap? Ikaw ang unang lumapit sa akin at ang mga salitang sinabi ko kanina ay galing yun lahat sa'yo. Ngiting sabi ni Ken. Natahimik si Bea at nakinig sa mga kwento ni Ken. Sa kabila ng pag-aalala ni Bea, biglang sumakit ang kanyang ulo at mabilis na bumalik ang mga alaala niya bago ang aksidente. Dahil doon ay naiyak na lamang si Bea. Nang maalala niya ang lahat ng nangyari, agad na lumapit si Ken sa kanya at niyakap siya. Huwag kang mag-alala. Nandito lang kami para sa iyo, Bea. Bulong ni Ken
Dahil sa pangyayaring ito, ay agad itong binalita ni Kent sa ina at mga kaibigan ni Bea. Masaya ang lahat sa magandang balita at simula noon ay mas naging malapit na sina Bea at Kent. Naging mas maganda ang takbo ng kanilang buhay at mas naging masaya ang samahan ng magkakaibigan. Sa tulong ng mga pangyayari, mas naging malapit at nagkakaisa ang nararamdaman nila Kent at Bea sa mga araw na nag-uumapaw ang pagsasama nila. Hindi nagtagal ay nagkaaminan na sila. Bea, simula nung unang beses kong makita ka, alam kong may kakaiba sa'yo. At ngayon, alam kong mahal na kita. Sabi ni Kent na may matamis na ngiti sa kanyang mga mata. Kent, ako rin, mahal na mahal kita. Sagot ni Bea na puno rin ng pagmamahal sa puso. Sa mga pag-amin na ito, bagamat masakit pa rin para kay Bea ang pagkawala ng kanyang ama, mas naging madali ito dahil sa suporta ng kanyang ina at mga kaibigan. Mas nabigyan halaga nila ang pagiging masaya at ang magandang samahan. Naging maligaya si Bea sa bagong yugto ng kanyang buhay, kasama si Kent at ang kanyang mga kaibigan. Sa uli, natutunan nilang yakapin ang pagbabago at pagkakataon na magdadala ng kaligayahan para sa kanila.